Sa first day na mo, medyo naglisod mi tungod kay ang mga bata dili gyud kabalo. Gani ang edad nila 14, 15, 16 to mga dagko nga na-enrolled na sa nearest DepEd school, di gyapon pa kabalo mo basa. Pero uban sa grasya sa Ginoo mga kaigsuonan sa ihang pagtabang sa amua, nahimo nga kanang hinahinay ang ilahang development o makita gid namo ang kausaban sa mga bata. Ang sitwasyon namo dire sa Taot Batu Tribe diri sa Obodon, Ransang, Rizal, Palawan, same lang gyapon dito sa uban nato nga mga mission school kay dire naay mga daghan nga mga kabataan nga atong na-enrolled naa sa 50 and then ang mga adult class nasa mga 20. So bali mo kabat kini og 70 ka mga estudyante nato gikan sa bata hangtod sa mga kadagkuan. O gani ang uban niini nga mga kabataan mga pulo ka buok na enroll dito sa nearest DepEd school. But sad to say, tungod sa kalayo, sa kalisod sa mao nga dalan, sa isa ka semana kasar gid sila makaadto. Ug gani dili na gid sila makaadto kay sa kalayo sa ilahang sitwasyon. Mao nga gahandom gyud sila sama sa giingon sa ato ang chieftain nga gahandom gyud sila nga na teacher nga makaanhi diri nga motudlo sila mga kabataan. O sa ilang pag-ampo tungod kay kini sila nga mga tawo makaigsunan naa na sila religion. So hugot kay ilang pagtuo, hugot kay ilahang mga pag-ampo, mao na nga gitubag pud sa Ginoo ang ilahang prayers nga ang nakanindot kita ang gipadala diri sa Taot Batu Tribe. Nung nagkaroon po ng guro, natutuwa yung mga magulang dahil yung anak daw nila marunong na magmano at marunong na makipagrespeto samantala yan noon kung ano yung nung wala pang nagaturo sa kanila, parang wala lang yung kanilang mga magulang. Pinabaliwala nila pero ngayon tuwang-tuwa sila dahil yun na nga sabi nila, Rids, tuwa ba kami kasi nung nagkaroon na ng teacher dito, marunong na sila magmano, tapos minsan magligo na yan sila. Ay noon kasi wala, hindi yan sila nagaligo eh. Yun ang kinatuwa ng mga magulang at yung pinsan ko nagsabi na, Rid, nung nasa dikir pa daw siya, hindi pa ganong marunong sumulat. Pero ngayon sabi niya, yung pangalan niya marunong na siya sumulat. Amat-amat na siya. Sabi ko, yun na nga, ipagpatuloy ninyo kasi alam ninyo ang bunga ng pag-aaral ay napakaganda yan. Hindi lahat ng oras na nandiyan tayo mga magulang. Pero pag nakapag-aral yung ating mga anak, hindi maluko ng mga taga-labas. Naami schedule sa house visitation every MWF. Then pag adto na mo sa ilahang balay, tuod man layo gyud. Og kaingon ko nga dili gid ay malalim. Dili malalim ang situation. Na-appreciate kay nako ang hago sa mga kabataan nga everyday sila moadto sa Obodon sa atong eskwelahan bisan sa kalisod sa dalan, kalayo moadto gid sila aron sa pag-eskwela. Among nakita ang ilang eagerness nga mo learn gyud nga gusto gyud sila makabalo og sulat, makabalo og basa. Kung ikumpara nato ang mga kabataan kaniadto og karon, dako na jud kausaban. Gani ang ato mga bisita ilag yung ma-compare nga naa na gyud development ang ato ang mga kabataan. So kami pod as asulad, as a missionary, malipay pod mi kay naapoy pagtubo ang mga ato mga estudyante uban sa grasya sa Ginoo. Pag tinatanong mo sila, hindi makasagot talaga, marunong kayo sumulat, marunong kayo bumasa, saan kayo nag-aaral? Wala talaga, as in, ganun talaga sila. Ang school nila, balin-balin pa, medyo malayo talaga eh. Pamsignapan, 5 hours. 5 hours yata ang 5 hours ang lakad pababa. So kailangan talaga nila yan dito. Kasi nagagamit sila. Yun yung masakit doon eh. Dapat tinutulungan sila. Kasi iniisip ko talaga noon na paano kung wala yung mga NGO na talaga magtulong sa kanila. Nung nakaraan, nung mga siguro first, second hanggang third na akyat namin, wala talaga. Lumalapit lang sila pag may isuserve sa kanila. Pag may pagkain, pag may mga ibibigay sa kanila. Ngayon,
all through the activity nandyan sila, umaalalay na sila kahit paano. May pa-welcome na nga sila eh. Kakatuwa. Hindi ko parang sulit na sulit yung pagod ba namin sa ilang taon namin pagtsatsaga na marating sila dito. Ako mismo, emosyonal kay ko nga kanang accepted kay ta nila diring dapita nga wala gyoy ingon nga pagduha-duha ba nga pagdawat sa atoa, though wala sila kaila sa mua, wala mi kaila sila ha, pero ang work sa Holy Spirit mga kaigsunan iya gitang gimit at the center para ang buluhaton sa Ginoo mo padayon. So inana ka maayo ang Ginoo mo hanay, inana ka maayo ang Ginoo mo plaster sa iyahang buluhaton nga dili siya gusto nga iyang mga katawhan diri sa kabukiran sa Ubudon sa Signapan dili makabalos ka matuoran. Busa ako uban sa akong mga partners, grabe nga pribilehiyo nga gihatag sa Ginoo sa mua as a youth nga gigamit mi niya diri nga area.